Hi guys, narito ang ika-111 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Nang dumating si Xingyun sa lawa, agad siyang nakilala ng kanyang mga tauhan. Kinausap niya ang kanyang mga tauhan sa kanilang mga gagawin. Wika ng ating bida habang pinagmamasdan na umalis sina Xingyun. Lahat sila ay lumipad palayo. Magkultibasyon muna tayo dito. Simula nang itanim ko ang ugat ng Diyos sa larawan ng 1,000 milyang ilog at bundok. Nararamdaman ko ang enerhiya ng larawan na nagpapalusog sa aking kaluluwang kaharian. May napansin ang bida. Bigla na lamang siyang dahan-daang umuupo. Umupo siya ng nakaloto position. Ginamit niya ang teknik ng langit. Sa pag-upo ng bida, dahan-daang may nagbabago ang paligid. Biglang lumutang ang ating bida. Lumiwanag siya ng kulay berde. Ganon din ang kanyang kaluluwang karagatan. Nagkaroon ng mga pattern ng halaman sa loob nito. Tuloy-tuloy ang pag-ikot ng mga pattern sa puno. Biglang nanginggig ang bulaklak. Biglang bumukadkad ang bulaklak. Tignan, lumakas ang enerhiya sa loob ng kaluluwang karagatan. Ang kanyang dalawang pananampalataya ay mabilis na patungo dito. Sobrang init. Ang aking kaluluwang kaharian ay sesebog. Kakaiba, bakit ba nangyayari ito sa tuwing kailangan kong tiisin ito? Nag-react ang kanyang mga pananampalataya. Ganon din ang kanyang mga espiritong demonyo. Habang maraming tauhan ang nakabantay sa lawa. Sa gitna ng dalawang pananampalataya may nangyayari. Nabuo ulit ang isang pananampalataya. Ikatlong kaluluwa. Isang dilaw na kaluluwa. Kakaiba. Parang minsan hindi ko kontrolado ang aking pagkultibasyon. Minsan, kahit gaano karaming batong espiritu ang kainin ko, hindi ako umuusad. At minsan bigla na lang akong tumataas ng ranggo kapag sumabog ang enerhiya sa aking kaluluwang kaharian. Dahil ba ito sa larawan ng 1,000 milyang ilog at bundok? Bahala na, mag-focus muna tayo sa pagpapatatag ng pundasyon ng pagkultibasyon. Napabuntong hininga na lang ang bida. Habang papalubog ang araw, may isang nilalang na natatakpan ng liwanag nito. Ito pala si Yuyin. Biglang hamarang ang maraming bantay. Sino ba ito? Tanong ng isa. Wika ni Yuyin. Ako si Long Yuyin. Narito ako para kay Nia Li. Sabi ng isang tauhan. Para kay Young Master Nia Li. Paano mo nalaman na nandito siya? Saad naman ni Yuyin. Ako. Ang kanyang alagad, sabi ng tauhan. Alagad, narinig kong si Long Yuyin ay kabilang sa pamilyang Dragon Sail. Palayain mo siya, nasa kaharian ng tadhana naman siya, ano bang magagawa niya? Sabi ng tauhan, Young Master Nia Li ay nagkultibasyon. Mas mabuting huwag mo siyang guluhin. Dagdag pa ng tauhan, maghanap ka ng lugar para magpahinga at maghintay hanggang matapos ang kanyang trabaho. Pagsa ngayon ni Yuyin, bumababa na siya sa lawa. Umupo siya sa bato. Wika niya, nararamdaman ko ang malakas na aura mula sa kanya. Ang pag-unawa ni Nia Li sa martial daw ay umabot sa isang hindi maipaliwanag na taas. Matapos mamatay ang aking master, siya lang ang tanggap ko. Siya lang ang makakapunta sa rurok ng martial arts. Napagpasyahan kong maging opisyal na alagad niya. Habang nakakonsentrate ang bida, ang puno sa loob ng kaluluwang karagatan, may pinapaikutan ng tatlong pananampalataya. Ang isang ugat nito ay kumabit sa dragon, Bloodwing Saint Zhao Dragon, isang kaharian ng tadhana, dalawang kaharian ng tadhana, tatlong kaharian ng tadhana, apat na kaharian ng tadhana, limang kaharian ng tadhana, sabay sigaw ng espiritong demonyo. Uungal, wow! Ang pagkultibasyon ng Bloodwing Saint Zhao Dragon ay tumaas ng sobra. Kung hindi dahil sa mga baging, nakawala na sana siya. Dapat kong bilasan ang pagkondenso ng aking pagkultibasyon. Hindi ko hahayaang tumaas ang kanyang lakas. Kung hindi, mawawala siya sa kontrol. Ang lakas ng isang Dragon Bloodline God level Demon Spirit ay talagang kahanga-hanga. Kahit na ang Fang Panda at Shadow Devil Demon Spirits ay nasa paligid ng limang kaharian ng tadhana,
Ang lakas ng labanan ng Bloodwing Saint Zhao Dragon ay ilang beses na mas mataas kaysa sa kanila. Ito ang kapangyarihan ng Dragon Bloodline. Ipinakita kung saan nagkultibasyon ang bida na lawa. Huminga ng malalim ang bida. Kasabay ang dahan-daang pagmulat ng mata. Nang may mapansin siya nakatutok sa mukha niya si Yuyin. Biglang naalerto si Yuyin. Wika ng bida, bakit ka nandito? Habang naghihintay ang bida ng sagot, nag-iisip pa si Yuyin. Nang bigla na lang itong humarap sa ating bida. Wika ni Yuyin. Bumalik ako sa bahay at matagal nang nag-isip. Gusto kong sambahin ka bilang aking master. Kaya tanggapin mo ako bilang iyong alagad. Patigilan ang ating bida. Saad ng bida. Ito ay labag sa kaugalian. Ikaw ay nakababatang kapatid ng aking master, pero gusto mo akong maging iyong master. Tumayo ang ating bida, sabay galaw ng kamay nito. Kalimutan mo na, wika naman ni sandali lamang. Pasiga ni Julian na sinabi. Hindi yun problema. Sa landas ng martial Dao, sinumang nakamit ang pag-unawa sa martial Dao ay maaaring maging isang master. Tanggapin mo ako, wika naman ng bida. Pinagloloko mo ba ako? Gusto mo bang tawagin akong master ng aking martial na tiyahin? Saad ni Yuyin. Hindi ako nagbibiro dito. Seryoso ako. Pagpapatuloy pa ni Yuyin. Hanggat tatanggapin mo ako bilang iyong alagad, handa akong gawin ang anumang hilingin mo. Napalingon ang bida. Nagtanong ito, sigurado ka ba? Sagot ni Yuyin, oo, sigurado ako. Ang kanyang mga mata ay malapad at ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng pag-aalala. Sinabi niya, well, basta hindi ito isang bagay na magtataksil sa Divine Feather Sect o sa aking pamilya. Ang bida ay ng bida na parang ewan. Lumapit ang bida kay Yuyin. Sabay bulong ng bida, talaga kahit ano. Pulang-pula ang mukha ni Yuyin. Habang medyo malapit ang mukha ng ating bida, ang bida nakatingin kay Yuyin. Ang kanyang ekspresyon ay nagpapahiwatig ng kagalakan at sinasabi niya, oo. Tumawa ang bida. Ang bida ay nakatalikod kay Yuyin at nagsasabi, sige. Si Yuyin ay nagsasabi ng, wa, habang nakatingin sa kanya. Wika ni Yuyin. Sandali lamang. Ang bida ay nakatalikod kay Yuyin. Ang kanyang kamay ay nasa kanyang damit at sinasabi niya, pwede kitang tanggapin bilang aking alagad, pero depende yan sa performance mo. Kapag hindi ako nasiyahan, palalayasin kita anumang oras. Si Yuyin na nagtatanong kay Nieli, Master, pwede mo bang isulat ang salitang espada para makita ko? Si Nieli ay nakatalikod sa kanya at naglalakad palayo. Si Nieli na nalalakad sa. Ang kanyang ekspresyon ay nag-iisip at sinasabi niya, alam kong nahuhumaling ka dyan. Si Nieli na naglalakad bakit sa pader at sinasabi niya, ang intensyon ng espada ay hindi para sayo. Isusulat ko ang isa pang para sayo para dahan-daang maintindihan mo. Si Yuyin ay nakatingin sa kanya. Sagot ni Yuyin na nagsasabi, pero gusto ko pa ring subukan. At sa isip niya, siguro kinaya niya, bakit ako hindi? Si Nieli ay nagsasabi ng, sige. Pero sa daigdig ng pakikipaglaban, may libo-libong landas. Bawat isa ay may sariling lakas. Ang paghahambing ng iyong mga kahinaan sa lakas ng iba ay isang hanggal na bagay. Sinasabi ng bida, kapag nagiging obsesyon na ito, maaari kang maipit sa lugar na iyon at hindi na makakagalaw pa. Sinabi ni Nieli kay Yuyin na ang obsesyon ay maaaring makatrapong sa isang tao sa isang kaharian, at hindi na sila makakausad pa. Mukhang nagulat si Yuyin sa sinabi ni Nieli. Sa isip ni Nieli na si Yuyin ay isang normal na babae. Ngayon, anong uri ng kapaligiran ang kanyang kinulakan, na nagpalit sa kanya at naging isang masamang babae? Iniisip ni Nieli ang kanyang muling pagsilang at kung gaano siya kaswerte na matransform si Yuyin. Sinabi rin niya na maraming bagay ang hindi alam ng mga tao. Saad ng bida sa buong San Sinukob, marami ka pang mga bagay hindi malalaman. Tinatanong ni Yuyin si Nieli kung ano ang kanyang pinagsasabi. Sinabi ni Nieli na kahit pareho sila ng edad, mas malawak ang kanyang pangunawa kaysa kay Yuyin.
Ipinaliwanag ni Yu Yin na mas matanda siya ng ilang taon kay Nieli. Sinabi ni Nieli na ang isang cultivator ay may mahabang buhay, kaya hindi mahalaga ang edad. Sinabi ni Nieli na marami siyang alam na hindi alam ng iba. Nais magtanong ni Yu Yin tungkol sa sinabi ng bida. Iniisip ni Nieli ang kaharian ng martial ancestor at kung paano ito hindi ang hangganan ng martial daw. Tungkol sa Sage Emperor, isang ganap na pag-iral sa mundong ito. Kung paano tinataka ng Sage Emperor ang walang katapusang espasyo at panahon at kinokontrol ang tatlong mundo, kabilang ang Draconic Ruins Realm. Kahit na nasa napakataas na posisyon ang Sage Emperor, siya ay maingat pa rin. Hahabulin ng Sage Emperor ang sinumang itinuturing niyang banta at papatayin sila, maging ang kanilang mga kamag-anak o kaibigan. Kahit ang kanilang mga kaluluwa ay hindi mapapatawad. Sa daan-daang taon, nagkaroon ng hindi mabilang na mga tao na hinulaan ang kapalaran at nakipaglaban sa panahon at espasyo para lang maharap ang Sage Emperor. Nabigla si Yu Yin sa ganyang mga narinig. Wika pa ng bida. Tanging ang mga nakabisado ng teknik ng panghuhula ng langit ang makakaugnay sa ganito. Ancestral Master Faceless, Ancestral Master Profound Sky, at ang iyong Master, Venerable Witch Feather ng Divine Feather Sect. Lahat sila ay mga master ng teknik ng panghuhula ng langit. Ang teknik ay patuloy na umuunlad sa loob ng kanilang katawan. Bago ito maabot ang rurok, kailangan nilang mamatay. Bigkas ni Yu Yin. Tuldok, tuldok, tuldok. Kailangan nilang mamatay. Saad pa ng bida. Dahil kapag naabot ng teknik ng panghuhula ng langit ang rurok nito, matutuklasan sila ng Sage Emperor. At sa oras na iyon, magdadala ito ng pagkawasak sa Divine Feather Sect. Sa 10,000 taon, ang bilang ng mga dakilang henyo na namatay sa kamay ng Sage Emperor ay hindi mabilang. Gayun din, siya mismo ay namatay ng hindi mabilang na beses. Gayunpaman, hindi kailanman nanalo ang paglaban. Nanatili pa rin ang kanyang dominasyon. Sabi ni Yu Yin, ang teknik ng panghuhula ng langit. Medyo naiintindihan ko na ngayon kung ano ang sinasabi ng master. May naalala siyang nagsabi ng, ang langit ay malupit at ang mga tao ay nakalaan na masira. Milyon-milyong kaluluwa ay hindi mamamatay ng walang kabuluhan. Long Yu Yin, ang panahon ay magkakaroon ng katapusan, at ang buhay ng bawat tao ay isang node lamang sa walang hanggang panahon at espasyo. Hindi mo kailangang magdalamhati sa akin, Master, ngunit kahit anuman, huwag kang mag-practice ng teknik ng panghuhula ng langit. Isang tagapagmana lamang ang kailangan para sa teknik ng panghuhula ng langit. Wika ni Yu Yin. Kaya si Ying Yuero ay hindi pumatay sa master. Sa halip, si Ying Yuero ay maaaring mamatay anumang oras. Saad ng bida, hindi siya mamamatay. Dahil ako ang magtatagumpay sa Sage Emperor, Long Yu Yin, gusto mo bang tulungan ako? Wika ni Yu Yin. Lalaban ka sa Sage Emperor. Hindi ba sinabi mo na walang sinuman ang nagtagumpay? Sabi ng bida, ano? Pareho lang ito kung ako lang mag-isa. Hindi kita pipilitin. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang napakamapanganib na gawain. Ikaw ang magdedesisyon. Wika ni Yu Yin. Anuman ang hilingin mo sa akin. Makikinig ako sa iyo. Saad ng bida. Ang kapangyarihan ng Sage Emperor ay lampas sa iyong imahinasyon. Dapat nating pag-isahin ang lahat ng puwersang maaaring pag-isahin. Malakas na wika ng bida. Gusto kong makuha mo ang kontrol sa pamilyang Dragon Seal at maging ang kanilang patriarch. Gulat na reaksyon ni Yu Yin. Maging ang patriarch. Paano ako makikipagkumpetensya kay Long Tianming? Saad ng bida. Hanggat naninindigan ka sa iyong mga desisyon, lahat ay posible. Ang iyong talento ay hindi masama kaysa kay Long Tianming, ito lang ay nagsimula siyang magkultibasyon ng mas maaga kaysa sa iyo. Bukod dito, mayroon ka ring Dragon Bloodline God level Demon Spirit. Ngayon na mayroon ka sa akin upang gabayan ang iyong pagkultibasyon, talagang malalampasan mo si Long Tianming sa paglipas ng panahon. Dagdag pa ng bida,
Ngunit bago iyon, kailangan kong bumuo ka ng isang puwersa sa panlabas na mundo sa ilalim ng iyong pangalan. Lubos kitang susuportahan sa bagay na iyon. Saad ni Yuyin. Okay, makikinig ako sa iyo. Wika ng bida, may dumadaloy na dugo ng dragon sa iyong katawan. May ilang mahahalagang meridian pa na hindi pa nabubuksan. Kapag nabuksan ang mga meridian na iyon at napalaya ang lahat ng iyong potensyal, ang iyong lakas ay tataas sa isang nakakatakot na yugto. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay hindi rin maabot ni Long Tianming. Dahil ako ang iyong master, tutulungan kitang buksan ang iyong mga meridian. Reaksyon ni Yuyin. Ano? Pagpapatuloy ng bida. Makakahanap tayo ng isang lihim na lokasyon sa isang araw upang ayusin ang bagay na ito para sa iyo. Tanong ni Yuyin. Hindi ba lihim ang lugar na ito? Saad ng bida. Kalimutan mo muna ito. Biglang dumating si Xingyon. At nagsalita ito. Ay, hindi ba ito ang sikat na Long Yuyin? Nieli, ikaw ay Chad. Napalingon ng dalawa. Habang natigilan si Xingyon, wika ng bida, hindi yon ang iniisip mo. Tinanong lang niya ako na maging kanyang master. Nakatawang sabi ni Xingyon. Okay then, sa tingin ko pa rin na siya ang iyong babae. Bahagyang namula ang mukha ni Yuyin. Habang patuloy na tumatawa si Xingyon, sinabi ng bida, kapatid na Xingyon. Si Long Yuyin ay nagpasya ng lumaban para sa pwesto ng patriarka ng pamilyang Dragon Seal. Kung nais niyang magtatag ng kanyang sariling puwersa sa hinaharap, nais kong hilingin sa kapatid na Xingyon na tulungan siya. Reaksyon ni Xingyon, ano? Sa kanyang isipan, si Gu Bei ay naging unang tagapagmana ng angkan ng Gu. Ngayon, kahit si Long Yuyin ay lalaban para sa posisyon ng patriarka ng pamilyang Dragon Seal. Sa ganitong paraan, ang mga tagapagmana ng dalawang malalaking pamilya ay nasa mabuting pakikipag-ugnayan na kay Nieli. Kahit ako, nang hindi alam, ay nasasangkot sa laban para sa trono sa pamilyang Ashen Flames. Ito ba ay isang pagkakataon lang? O ginagawa ito ni kapatid na Nieli? Kung ganito, ito ay napakaganda. Tiyak na, ito ay isang pagkakataon lang. Pagkatapos ng lahat, ako at si kapatid na Nieli naging magkaibigan dahil sa negosyo. Naghihintay ng sagot ang bida, kapatid na Xingyon. Tugon ni Xingyon, oh, huwag kang mag-alala. Ipagkatiwala mo sa akin ang bagay na ito. Bago ganap na lumaki ang mga puwersa ni Gu Bei at Long Yuyin, gagawin ko ang aking makakaya upang tulungan sila. Sabi ni Yuyin, madali para sa akin na magtatag ng aking sariling puwersa. Ang ilan sa mga tauhan ng aking ama ay malapit ng magretiro. Dahil hindi ako nakikipaglaban para sa posisyon ng patriarka ng pamilyang Dragon Seal, ngunit kapag nagpasya akong lumaban para dito, tiyak na babalik sila sa aking tawag. Sabi ni Xingyon, oh, ganun ba? Sa isip ng bida, si Long Yuyin ay hindi ang unang tagapagmana ng kanyang pamilya, ngunit ang kanyang ama ay nagawang iwanan siya ng isang demonyong espiritu ng dragon ng dugo na antas ng Diyos. Madaling maunawaan na ang kanyang ama ay hindi isang ordinaryong tao. Patuloy na nag-iisip ang bida, ngayon naiintindihan ko kung bakit sinabi ng aking guro na si Long Yuyin ay isang mahalagang punto patungo sa aking plano na maging pinuno ng sekta ng mga banal na balahibo. Isang napakahalagang bahagi. Matapos pag-isahin ang pamilyang Dragon Seal, magiging mas madali para sa akin na lumaban para sa kapangyarihan sa sekta. Gayunpaman, kailangan kong alisin ang aking mga hadlang isa-isa. Long Tianming, sabi ng bida, walang dapat ikabahala tungkol sa mga posisyon ng tagapagmana. Mag-recruit muna tayo ng mga tao. Reaksyon ni Yuyin, sabi ng bida, magplano tayo para sa hinaharap. Nakangiting sumang-ayon si Xingyon. Habang ipinakita ang lawa na kanilang kinalalagyan ng maraming nakabantay na tauhan. Makalipas ang 3 araw, sabi ni Xingyon, kumusta? Dinala ko ang 500 kapatid ko sa pagkakataong ito. Sa kanila, 16 sa kanila ay nasa antas ng langit. At 36 ay nasa antas ng mga bituin sa langit.
Sa pagkakataong ito, kukunin natin ang ugat ng Diyos. Huminga ng malalim ang bida at ngumiti. Sabi ng bida, kapatid na Shinyon, tulungan mo akong maghatid ng mensahe sa mga kapatid. Kung magtatagumpay tayo, ang bawat isa ay bibigyan ng 200 Spirit Stones. Nagulat si Shinyon sa 200. Sabi ng bida, kung sakaling may mamatay, ang nasa antas ng langit ay makakatanggap ng dagdag na 100 bilang kabayaran. Ang nasa antas ng mga bituin sa langit ay makakatanggap ng 200. At ang nasa antas ng langit ay makakatanggap ng 500. Ako ang magbabayad sa kanila. Reaksyon ni Shinyon, Sa kanyang isipan, si kapatid na Nieli ay isang mayamang tao ngayon. Sabi ni Shinyon, masyadong magalang si kapatid na Nieli. Kung gayon, nais kong pasalamatan ka sa ngalan ng aking mga kapatid. Sabi ng bida, oo. Maririnig ang malakas na boses ni Shinyon. Oh, kung mamamatay tayo, makakatanggap tayo ng dagdag na pera. Mahusay. Fair na. Ano ba itong hindi inaasahang kapalaran? Fair na. Makikita ang dami ng mga tauhan ng ating bida. Ipinakita rin ang anino ng isang nilalang. Ito pala ang baliw at ang kanyang mga alagad. May mabilis na papalapit sa siraulo. Sakto ang pagbaba nito sa harap ng siraulo. Sabi ng siraulo, naimbestigahan mo na ba ang kanilang mga hangarin? Nagsalita naman ang isang ito, ulat, Boss Gu Heng, ginamit ko ang pamamaraan ng pagtitipo ng tunog upang makinig sa kanilang mga pag-uusap. Mukhang nakadiscover sila ng isang lawan ng Diyos na nasa gitnang antas sa labas ng mundo at naghahanda ng kunin ito. Nakangiting sabi ng siraulo, isang lawan ng Diyos na nasa gitnang antas, hindi inaasahan. Tiyak na magkakaroon ng maraming mga demonyong hayop ng dugo ng dragon na kailangan nilang harapin, at hindi ito magiging madali. Pagkatapos, kikilos tayo at kukunin ito sa kanila. Habang tayo ang mga siskan sa likod. Maghihintay tayo hanggang sa makuha nila ang lawan ng Diyos na nasa gitnang antas. Pagkatapos, kikilos tayo at kukunin ito sa kanila. Hayaan silang mangolekta ng tubig sa isang basket ng kawayan. Ngunit boss, ang puwersa ni Li Xingyon ay hindi maliit. Kung kukunin natin ang kanilang lawan ng Diyos, hindi ba't mag-aanyaya ito ng kanilang paghihiganti? Sabi ng siraulo, tanga. Gamit ang lawan ng Diyos na nasa gitnang antas sa ating panig, may dapat ba tayong katakutan mula sa kanila? Ang walang taong lawan ng Diyos na iyon ay tiyak na nag-ipon ng maraming spirit stones. Maaari pa nating asahan na ang lawan ng Diyos na iyon ay may maraming espiritual na asensya. Gamit ang dami ng spirit stones, maaari tayong umarkila ng ilang malalakas na gwardya upang protektahan ang lawan ng Diyos. Pagkatapos nito, ano pa ang magagawa ni Li Xingyon sa atin? Sa isip ng siraulo habang nakangiti, kahit na ang puwersa ni Li Xingyon ay talagang hindi maliit, nakaupo rin ako sa posisyon ng unang tagapagmana ng angkan ng Gu, paano magiging mas mababa ang aking puwersa kaysa sa kanya? Hindi ako dapat matakot sa kanya. Sino ang nag-utos sa kanya na tulungan si Nieli? Si Nieli at Gu Bei, silang dalawa ay dapat mamatay. Sundan natin sila. Habang lumilipad ang grupo ng ating bida patungo sa isang lawa, may nag-report ang isang tauhan, Boss. Sinusundan tayo. Sino iyon? Sabi ng isang tauhan, hindi pa natin alam ngunit tinatayang 6 hanggang 700 tao sila. Matapos maramdaman sila, agad akong umakyat upang magulat at hindi nang ahas na alertuhan ang ating kaaway. Sagot ni Xingyon, magaling. Sabay tawag sa ating bida, kapatid na Nieli. Sabi ni Xingyon, ang mga hangarin ng mga bisita ay mukhang masama. Mukhang nailabas na ang balita tungkol sa lawa ng Diyos na nasa gitnang antas. May nagsisikap na magnakaw ng ating mga prutas sa likod. Ano ang gagawin natin? Masyadong huli na para umatras ngayon. Sabi ng bida, walang dapat ikabahala, dahil ang ating layunin ay hindi upang sakupin ang lawa ng Diyos na nasa gitnang antas kundi upang alisin ang ugat ng Diyos.
Tiyak na hindi malalaman ng kabilang partido ang ating motibo. Iisipin nila na nahihirapan tayo sa tagapagbantay ng lawa ng Diyos. Hanggat tayo ay nagbabantay, hindi sila magtatagumpay. Sabi ni Xing Yun, totoo. Hindi magagawa ng kabilang partido, kahit sa kanilang mga panaginip, na asahan kung ano ang gagawin natin. May ideya ako. Nang may mapansin siya, sabi ni Xing Yun, mag-ingat ang lahat. Huwag kayong matuklasan ng mga hayop. Ipinakita ang isang lawa na nasa gitnang antas. Habang punong-puno ito ng mga kidlat na kulay lila. Reaksyon ng mga tauhan, oh, napakaganda. Tingnan mo, napakaraming mga ahas na may pakpak. At iyon, sabi ni Xing Yun, iyan ay mga infernal lightning winged snakes. Napakasungit nila at napaka-teritorial nila, kung may anumang nilalang, maliban sa kanilang sarili, ang papalapit, magsisimula silang umatake. Ang isa sa mga infernal lightning winged snakes ay nasa antas ng dragon. Napaklakas nito at kumokontrol sa higit sa 30 nasa antas ng langit. Antas ng dragon, ang taong iyon ay tunay na malakas. Sabi ng ating bida, pumasok tayo ayon sa plano. Magpadala ng ilang eksperto na nasa antas ng langit upang akitin sila mula sa kanlurang bahagi, kailangan lang nilang akitin, hindi na kailangang makipaglaban ng matindi. Pagkatapos nito, kumuha ng isang maliit na grupo at samahan mo ako papasok. Sabi ni Xing Yun, aasikasuhin ko iyon. Fair na, nagsimulang lumapit ang mga tauhan. Ipinakita ang lawa. Habang nakatago lang ang siraulo. Habang nakangiting sabi nito, hahaha. Isang lawan ng Diyos na nasa gitnang antas, na hindi pa nakukuha. Sino ang nakakaalam kung kailan nabuo ang lawan ng Diyos na ito? Matapos, kikilos tayo at kukunin ito. Sabay tawa nito, habang nakatingin ang baliw sa lawa. Nakangiting ito, may nangyayari sa lawa. Sabi ng tauhan ng siraulo, ano ang ginagawa nila? Hindi ko alam, bakit hindi sila gumagalaw? Sabi ng siraulo, hindi pwede. Nagkakamali ba ako? Hindi sila narito upang kunin ang lawan ng Diyos. Narito lang sila upang magnakaw ng spirit stones. Kung hahayaan kong makuha niya ito, wala akong mapapala sa pagpunta rito. Hindi, susundan natin sila at hadlangan sila sa kanilang pag-atras. Tahimik. Fair na, sabi ng bida, malapit na tayo. Sabi ni Xing Yun, simulan na natin. Habang sumusugod ang mga tauhan. Papunta sa lawa, makikita ang mga ahas na dragon na nakabantay dito. Sinimulan ng pagkakatayin ng mga tauhan ang mga nakaharang. Napansin ito ng isang ahas na dragon. Bigla itong sumigaw ng malakas. Napansin na ng mga ahas na dragon ang mga sumusugod sa kanilang teritoryo. Gawin na natin. Biglang lumiko ang grupo na ito. Nakita ito ng isang ahas na dragon. Nang may mapansin ito sa kabilang gilid. Team 2, fair na. Hinabol na rin ang Team 2 ng mga ahas na dragon. Patuloy ang paghabol ng mga ahas na dragon sa mga tauhan. Habang ipinakita ng mano ang isang ahas na dragon na ito. Sabi ng bida, ang ahas na iyon ay medyo matalino. Sabi ni Xing Yun, oo, hindi siya nagpapaloko. Kung hindi aalis ang ahas na may pakpak na iyon, mahihirapan tayong magtago. Sabi ng bida habang nakangiti, okay lang. Dapat tayong maghintay. Ito ay simula pa lang. Ipinakita ang lawa, yung bigla na lamang may makikita inscription pattern sa ilalim nito. Biglang sumabog ng malakas ang ilalim ng lawa. Nagulat ang mga ahas na dragon sa pangyayaring ito. Sabi ng siraulo nito, explosion array. Kailan nila? Lalong nagalit ang ahas na dragon. Naging alerto ang lahat ng mga ahas na dragon. Sabi ng bida, nalinlang ito. Dahil sa pagsabog na nangyari. Delivery sumugod ang dalawa patungo sa lawa. Nang malapit na ang dalawa. May hamarang na maraming ahas na dragon. Malakas na sabi ni Xing Yun, napakaraming ahas na may pakpak ang natitira. Mga kapatid,
Nagkaroon ng karagdagan lakas ang mga tauhan dahil sa pag-motivate ni Xingyun. Makikita ang labanan at ang mga pagsabog sa iba't ibang parte ng lawa. Nagulat si Xingyun nang bigla na lamang may nakalapit sa kanya na isang ahas na dragon. Sabi ni Xingyun, kapatid na ni Li, hinarang natin ang mga ahas na may pakpak. Gawin mo ang iyong trabaho. Sabi ng bida, oo. Mas binilisan pa ng ating bida ang paglipad. Nang may napansin siya sa kanyang harapan. Ang galit na ahas na dragon. Sabi ng bida, hindi ako makatakas. Nang bigla na lamang, Bloodwing Saint Zhao Dragon, nag-transform ang bida sa kanyang napakaangas na Dragon Demon Spirit. Tuluyan nang nakapag-transform ang bida sa kanyang dragon form. Binangga ng bida ang mga ahas na dragon. Lipad ang dalawang ahas na dragon sa pagbangga ng bida. Galit na galit ang mga ito. Pinaulanan ang ating bida ng mga fireball. Hindi ito maiwasan ng ating bida. Sa isip ng bida, ang kapangyarihan ng depensa ng Bloodwing Saint Zhao Dragon ay medyo maganda. Susugod ako ng todo. Nakita ng isang ahas na dragon na malapit na ang ating salawa. Sa isip ng bida, shit, nasa 3 antas ng mga bituin sa langit ito. Habang nakatingin ng mga ahas na dragon sa ating bida at nagsisisigaw. Bigla na lang nahati ang mga ito sa gitna. Ito pala si Xingyun. Sabi nito, iwanan mo sila sa akin. Sumugod ka lang. Natapos na ang pag-atake ng mga ahas na dragon. Bumagsak na ang ating bida sa tubig. Sa pagbagsak ng ating bida sa tubig, agad naman sinimulan ng kanyang dapat gawin. Lumutang na ang mga inscription pattern. At pumasok na ito sa tubig. Oo, nakapasok siya. Mga kapatid, patuloy na umatake. At protektahan ang lawa ng Diyos. Ubusin. Patuloy ang nangyayaring labanan. Sa ilalim ng lawa, makikita ang isang pakpak. Isang ahas na dragon na nakamasid lang. Bigla na itong lumipad papunta sa taas ng lawa. Habang inaatake ng isang tauhan ang ahas na dragon. Hinahabol nito ang kanyang paghinga. Nang meron siyang mapansin sa gilid. Isang malaking ahas na dragon ang nagpakita. Patuloy ng pagsigaw ng malaking ahas na dragon. Ano ba, ang Infernal Lightning Winged Snake Emperor ay bumalik ng napakabilis. Lahat, tigilan nyo. Tapusin. Napansin ito ng malaking ahas na dragon. Agad itong umatake gamit ang kanyang buntot. Sa kanyang pag-atake marami agad ang nasawi. Wow! Kahit ang mga kapatid na nasa antas ng mga bituin sa langit ay napatay agad. Ang mga halimaw na nasa antas ng dragon ay nakakatakot. Hindi natin dapat hayaang makalapit ito sa lawa ng Diyos. Sumigaw na naman ang malaking ahas na dragon. Patuloy lamang ang ating bida sa kanyang ginagawa. Nag-concentrate siyang mabuti. Gumuhit siya ng mga inscription pattern sa hangin. Sabay tutok nito sa tubig. Pagtutok na sa tubig dahan-daang may lumiliwanag. Makikita ang malawak na inscription pattern. Habang patuloy na nilalabanan ang malaking ahas na dragon. May bigla itong napansin. Tumingin ito sa gilid. Agad itong pumunta sa kanyang napansin. Wow! Sisingilan ito. Sumama ka. Itigil mo. Biglang nag-ipon ng aura si Xingyun. Nag-transform siya sa kanyang gintong iskarlata na dugo ng Zhao Dragon. May kumukulo sa lalamunan ng malaking ahas na dragon. Umatake ito ng apoy. Nagulat ang mga tauhan. Natunaw ang dinaanan ng pag-atake. Habang patulag lang ang pag-atake. Ang isang atake ay patungo sa ating bida. Mabilis itong hinarang ni Xingyun. Hindi ka makakapasok sa daan ni Li. Patuloy lang ang ating bida. Ikaw ang kalaban ko. Biglang tumigil ang malaking ahas na dragon. Sumigaw ito ng napakalakas. Ang Infernal Lightning Winged Snake Emperor ay nakalock sa akin ng kanyang aura. Hindi ako makagalaw. Boss! Sumisigaw na naman ang malaking ahas na dragon. Sumugod ito ng nababalutan ng apoy. Lahat ng dinadaanan nito ay natutunaw. Napansin ito ni Xingyun. Nagulat siya sa kanyang nakikita. Nasusunog ang kanyang mga tauhan. Hindi ito maaari. Buwisit. Sabay gagawa ng pag-atake.
Bumuga rin ito ng fireball. Sunod-sunod ang ginawa niyang pag-atake. Ngunit balewala lang ito sa malaking ahas na dragon. Sabi ni Xingyun, halika dito. Lumingon sa kabilang gilid ang malaking ahas na dragon. Nagulat siya nang makita niya ang ating bida na nasa gitna ng lawa. Agad niya itong binubuhan ng fireball. Shit! Nakita niya tayo. Nieli, hindi ko ito kayang panatilihin. Habang papalapit na sa ating bida ang pag-atake, malakas na sigaw ni Xingyun sa pangalan ng bida ni Nieli. Habang nakapokus ang ating bida, lumabas na ugat ng lawa. Okay, tapos na. Sabay biglang sumabog ang pagkatek. Nakatingin si Xingyun kung tinamaan ba ang bida. Ganon din ang malaking dragon na ito. Makikita ang napakalaking usok sa nangyaring pagkatek. Tumatawa ang baliw sa pangyayari. Mukhang talagang tinalo ang mga tauhan ni Li Xingyun. Ang Infernal Lightning Winged Snake Emperor ay masyadong makapangyarihan. Mas mabuti kung hindi natin siya guguluhin. May ganitong malaking lawa ng Diyos sa harap natin ngunit sa kasamaang palad, wala tayong makuha. Nakakadismaya talaga, dahan-daang nalalaglag ang mga bato mula sa lawa. Ha! Ano nangyayari? Ang lawa ng Diyos na iyon. Bakit ito gumuho? Mabilis na gumubuho ang lawa. Laking gulat ng malaking ahas na dragon. Napalingan ito sa gilid. May napansin ito sa di kalayuan. May pumasok na anino sa kagubatan. At bumaba na ito. Makikita ang ating bida na ginamit ang kanyang shadow skill. Agad na sumunod ang malaking ahas na dragon. Saan ito pupunta? Habang papasugod ang malaking ahas na dragon, may lumilipad na dilaw na aura. Ito pala ang bida gamit ang kanyang light and dark law. Sabi ng bida, kapatid na, Xingyun, dalhin mo ang mga kapatid at tumakas. Huwag mo akong sundan. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.